Yan, at sabi dito sa report ng Manila Bulletin, as of 10 a.m., around 1,000 members ng Iglesia ni Cristo have gathered at Liwasang Bonifacio with more participants. Kumunti na lang yung participants, mga kababayan. O ito nga, mga kababayan, binanatan ng Tindig Pilipinas yung INC, kwenisyon yung pagprotekta kay Marcoleta. So hindi nila nahikayat yung mga malalaking grupo tulad po ng Tindig Pilipinas. So sabi dito sa balita ng Bandera, nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta na niya, Mr. Maravillas, yung INC rally? Lalo pong kumunti. Sa Liwasang Bonifacio ngayon, ito na lang yung tao. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, as of 10 a.m., around 1,000 members ng Iglesia ni Cristo have gathered at Liwasang Bonifacio with more participants continuing to arrive. Tingnan natin kung umabot sa 20,000 or 100,000 yung target nila. Malamang hindi na po umabot, mga kababayan, sa ganon kasi pagod na at nagising na rin siguro yung iba na ginagamit lang sila ng mga politiko para sa destabilization, mga kababayan, at iupo si Sara at wala mang support sa ibang mga religious organization. Sila-sila lang, mga kababayan. Kinundin na nga ng CBCP at BCBP, pati ng mga negosyante. Kasi naperwisyo, mga kababayan, yung mga negosyo at mga workers, mga empleyado. Pati mga estudyante po. Ayan ang tao sa Liwasang Bonifacio. Kukunti lang, mga kababayan. Karamihan dyan, yung mga inakot ni Libiste, ni Leandro Libiste, mga taga Batangas. Ito ngayon yung sitwasyon sa People Power Monument. Maayos na, mga kababayan. Wala na ang tao. Maayos na yung daloy ng traffic. Nainis na kasi yung local government ng Quezon City kasi binaboy ng mga rallyista yung People Power Monument. Ginawang dumping site. Di ba? Tambak-tambak na basura, mga kababayan, yung iniwan, which is a violation ng permit. Wala na nga silang permit at nag-apply sila, nandun na sila sa rally site. Then binigyan ng permit. Sana gusto nila ng-extension hanggang ngayon. Sabi nga 3 days, mga kababayan. Pero yung mga organizer, yung intention na mga kababayan ay itutuloy-tuloy nila. Sabi nga ng ibang mga speakers, hanggang hindi bumaba yung ating Pangulo. Imbes na magalit, yung mga tao kay PBBM, nag-backfire sa kanila, nagalit sa kanila kasi pinirwisyo nila yung mga tao. Nag-rally na walang permit. Ayan tuloy. Maraming napirwisyong negosyo, maraming napirwisyong mga empleyado. Kumunti na lang yung participants, mga kababayan. Ito nga, mga kababayan, binanatan ng Tindig Pilipinas yung INC, kwenisyon yung pagprotekta kay Marcoleta. So hindi nila nahikayat yung mga malalaking grupo tulad po ng Tindig Pilipinas. So sabi dito sa balita ng Bandera, sa pamamagitan ng Facebook, ibinahagi ng Tindig Pilipinas ang pagkontra sa kilos protesta ng INC. Nang layon ay protektahan si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na isinampa laban dito or isasampa. Payag ng grupo, sa isang bansa na nasa ilalim ng constitutional democracy, wala raw dapat na government official na nag-organisa ng mga rally para kontrahin at harangin ang pagpapatupad ng batas.
Accountability is not determined by the size of one's following, but by the strength of the evidence and the independence of our institution, sabi po ng grupo. Di ba, mga kababayan, sinupalpal sila ng iba-ibang grupo, mga church organizations, church-based organization, civil society, na sana hinihikayat nila na mag-participate dito sa INC rally. Wala silang nakumbinsi. Kasi nga mali, tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka yung sinabi ng Palasyo Malacanang na pilit na pinipilipit po ng kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos at ng mga DDS influencers. Ito yung naging reaksyon ng ating Pangulo before na lumarga siya pa Canada kahapon. Tinanong ng media about the claim ng INC na inaakusa ng selective justice ang Marcos administration. Sabi ng ating Pangulo, well, they have their opinion. I believe they are wrong. Mali man talaga, mga kababayan, yung facts nila. Yung premise, yung facts, ang pinaniwalaan kasi nila, yung mga DDS senators tulad ni Marcoleta, na kaanib nila, at saka si Amy Marcos at saka si Alan Peter Cayetano, ipuro kasinungalingan yung pinapakalat ng mga senador na yan. Binanata nga po ng Palasyo Malacanang. Biktima po ang mga INC members ng fake news. Kaya sabi dito ni Yossi Castro, Nakakaawa. ito yung tanong, mga kababayan. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally sa gabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno, ang paninira sa Pangulo at sa gobyerno ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung binanggit ay wala daw pakialam ang gobyerno ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyerno ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka-sigasi ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pinta. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno.
Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan, o talagang pinisikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grant. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 sa maging farmers, fisherfolk. So hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost project. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control project na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga pa siya. So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang follow-up, may batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Basag na basag mga kababayan. At sa amin nga po, tuwang-tuwa yung mga farmers. Oh. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Noong Tuesday pa lang ito, humigit kumulang 10,000 na magsasaka sa Bicol, pinalaya sa 418 million na utang nakatanggap pa ng mga titulo ng lupa. Yan, look, nearly 10,000 Bicolano farmers received land titles and 418 million in debt relief from DAR on Tuesday. The Legazpi City distribution secures agricultural land ownership and aims to significantly improve local farming livelihoods. Yan mga kababayan, yung dating mga farmers na alipin sa utang 418 million, pinalaya na po sila at binigyan ng mga titulo ng lupa. Kaya fake news lahat, nagtatanim ng galit mga kababayan si Amy Marcos sa ating mga mamamayang Pilipino. Imulat na po yung mga tao. Ginamit yung INC. Ngayon, yung mga DDS influencers, ginamit yon na statement ni Yossi Castro. Pinapalabas, tinawag ni Yossi Castro na mangmang yung mga INC members. Mali yung pagkaintindi ninyo. Ang sabi niya, ang binabanatan ni Yossi Castro, yung kapatid ng ating Pangulo. Kasi ang sabi niya, napakalinaw, ginagawang mangmang kayo. Hindi sinabi ni Yossi Castro na mga mangmang kayo, kundi ginagawang mangmang ni Amy Marcos. Kasi nga, binibiktima kayo ni Amy Marcos ng fake news para magalit kayo
sa ating Pangulong Bongbong. Yan ang pinapalabas ngayon ng mga DDS influencers. Ito po, ipakita ko sa inyo. Post ng Gising Pilipinas. Yan o. Kinuha yung video ng press briefing ni Yossi Castro kahapon. Yan o, Gising Pilipinas. May mukha ni Sara Duterte. Ayan, sabi dito, INC rallyist tinawag na mangmang ni PCO Yusek Claire Castro. Nakakawa ang mga taong pumapalakpak kay Senator Amy Marcos. Nakakawa kasi ginagawa silang mangmang. Ginagawang mangmang, hindi tinawag na mangmang, ginagawang mangmang. Tapos, naglagay siya ng caption, sinabi niya, INC rallyist tinawag na mangmang. Hindi po tinawag na mangmang. Ang sabi ni Yossi Castro, ginagawa silang mangmang. Iba yung tinawag na mangmang. You're putting words into the mouth of Yossi Castro. Yan ang mali sa inyo. Mahilig kayong magbaluktot ng kwento. Napakalinaw. Ang target ng kritisismo ni Yossi Castro, si Amy Marcos. Ang sabi ni Yossi Castro, kayong mga INC member, ginagawang mangmang sa paanong paraan sa pamamagitan ng pagbigay ng mga maling information, fake news, para bilugin yung ulo ninyo at magalit sa ating Pangulo. Kung saan yung mga kwento ni Amy Marcos hindi man totoo, na pinapabayaan ng ating Pangulo yung mga magsasaka, kaya nagbigay siya ng mga ebidensya. Ito niya yung mga pinuntahan ng ating Pangulo, ito yung mga tinulungan, ito yung mga programa, purposely sa mga magsasaka. At dinagdagan ko pa yung doon sa amin, dito sa amin. 10,000 beneficiaries ng land titles na dati may utang sila. So, yung sa land reform, yung sa comprehensive land reform, kung saan may utang sila sa land bank, dinilit na, inerase na yung lahat ng pagkakautang. Pinatawad na sila, mga kababayan, at binigay ng libre yung lupa. Dinistribute yung mga titulo. So paano nasabi ni Amy Marcos na pinabayaan yung mga magsasaka? Tama. Yun ang punto ni Yossi Castro. Kaya mali. Mahilig kasi kayo na mga DDS magbaluktot sa mga kwento tulad nito. You are putting words into the mouth of Yossi Castro. Hindi kayo tinawag, yung mga INC hindi tinawag niyang mangmang. Ang sinabi ni Yossi Castro, ginagawa kayong mangmang. Kung gusto niyo magpa-auto, di sige. Sarap ng buhay ni Marcoleta, kapatid ninyo sa pananampalataya. Ang sabi dito sa report ng ANC. Lacson, sabi ni Lacson, investigators verify alleged 75 million receipt. Review 500 million allocables linked to Senator Marcoleta. Ang daming dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta. Yan report from One News. Senator Lacson said investigators are verifying information regarding an alleged receipt of more than 75 million by Senator Rodante Marcoleta. The probe is also examining around 500 million worth of allocables or infrastructure projects reportedly linked to Marcoleta during his previous stint as member of the House of Representatives. Authorities continue to validate the information as part of the ongoing inquiry. So that is separate from yung tinanggap na donation na 75 million na subject ng kanyang kasong plunder na isasampa ng ombudsman. Ito naman, may relation ito sa flood control, yung mga allocables. You see? So yan ang mga kinasangkutan ni Marcoleta na dapat na sagutin niya in the proper forum. Yun ang dapat. Kaya tama itong sabi ng ating Pangulo. Marcos tells INC's Marcoleta, rallyists, courts, not protest, acquit. Sa korte mo niya sagutin kasi yung mga protesta, hindi mag-acquit sa'yo yan. Kung naniniwala ka na wala kang kasalanan, harapin mo sa korte. Hindi yung kasi sasampahan ka ng kaso, magpoprotesta ka, gagamitin mo yung grupo mo para i-intimidate yung ating gobyerno. Mali ang ganon. Okay po?
So, yan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.